Isang malaking balita ang pinasabog ni Batangas 1st District Representative, Leandro Levaistin nitong mga nakaraang araw, matapos na sabihin niyang napag-iwanan siya ng mga dokumentong naglalaman ng mga budget insertions ng iba't ibang mga politiko sa bansa. Mas kilala ito ngayon sa tawag na Cabral Files. At bukod pa sa mga politiko, present din di umano, sa mga naturang PEPLs, ang mga pangalan ng mga miyembro ng gabinete ni Marcos. Isa sa mga usap-usapan sa social media ay ang pangalan ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin, na tinanggal sa pwesto dahil sa pagsiwalat sa kanya ni dating Ako Bicol Congressman Zaldico. Si Bersamin at iba pang mga miyembro ng gabinete ay nagpasok di umano ng billion budget insertion sa taong 2025. Subalit sa kabila ng pagmamagandang loob ni Levest na ibunyag ang malaking iskandalo sa ating gobyerno, tila ba marami ang mga pumipigil sa kanya at nais siyang patahimikin. Sa katunayan, ay kini-question pa ang paraan ng pagkuha ng mga dokumentong ito. Subalit, ang malaking twist sa kanyang mga revelasyon ay ang testimonya ni Baguio City Mayor Benji Magalong at Senator Lacson na di umano ay mayroon silang kaparehong Cabral Files na tumutugma sa mga isiniwalat ni Kong Levest. Ibig sabihin nito ay legit at valid ang mga hawak na papeles ni Levest upang malaman ang missing link para malutas ang investigasyon ng flood control at makilala ang mga politiko na nagpropose ng mga budget sa bawat lugar kung saan ay nagresulta sa paggawa ng mga palpak ng flood control. Sa makatwid, ang mga dokumentong hawak ni Levest ay ang mga listahan ng mga politikong naglagay ng kanya-kanyang insertions upang pondohan ang mga proyekto ng DPWH na kung hindi missing projects at substandard naman. Inilabas na rin ang CCTV ng pagpunta ni Levest sa opisina ni Cabral noong Setyembre at ayon sa video, ay walang puwersahang pagkuha sa dokumento ang nangyari, bagkus ay parang nag-uusap pa nga ang dalawa ayon sa mga tagpong nakuna ng video. Taliwas sa mga ibinabalita ng media na puwersa daw si Cabral. Malinaw na ang tinatawag na Cabral Files ay ang pinaka-substantial evidence na magtuturo sino ang mga politiko at personalidad nagpagawa ng mga palpak at substandard na mga proyekto sa ilalim ng DPWH. Ano ang inyong masasabi sa mga ebidensyang hawak ni Congressman Levest? Kayo po ba ay naniniwala sa legitimacy ng kanyang mga dokumento? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at subscribe kayo sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. 1 week before the approval of the 2026 budget, nakatanggap po ako ng text message para tumawag sa akin ng isang staff ng Kongreso. Tapos sinabi niya magkita kami sa lounge, hindi niya sinasabi ano yung agenda, at nagpakita siya sa akin sa lounge ng isang papel na nakasulat ng 151 million pesos ng iba't ibang klaseng mga budget items. At ang sinabi niya sa akin ay, Kong, this is your incentive. Pagkatapos ng aming meeting, ang ibang mga congressman din pala ay pinakita niya ng mga papel na may mga sulat na budget items. At alam niyo, hindi na po tinatanong kung para saan ang incentive na to. Pero dahil ito ay 1 week before the budget, naisip ko, kaya pala ang ekspektasyon ay maaaprobahan ng budget na hindi didebate at hindi ka-questionin dahil may ibinibigay naman kasing mga incentive sa mga mambabatas. Hindi ko naman po sinasabi na mali ang mga alokasyon na ito, pero ang hinihiling ko lang po ay sana maging transparent tayo at isapubliko natin lahat ng mga insentibo para sa mga miyembro ng Kongreso. Kong, do you think na matagal na itong ginagawa? Opo. Pero baka ngayon mas lumalaki dahil lumalaki din yung 6.7 trillion pesos na ang national budget eh. At ma'am, kung pwede ko din na dagdagan, Yes, yung incentive na to, yung extra during the process. Pero sa simula pa lang, hinihingan na din kami ng isa-submit para sa National Expenditure Program pa lang. Meron din po akong mga naibahagi na mga chat sa Viber ng mga chief of staff na humihingi ng 150 million infra for district rep at 160 million infra for party list rep at 30 million soft for district and party list rep. Na muli, hindi naman masama na ang mga mambabatas ay nagbibigay ng input para sa budget. Pero una, magandang aminin na ang National Expenditure Program ng DPWH pala ay may mga di umano'y insertion ng mga mambabatas. At pangalawa, isa publiko anuman ang mga line items na nanggaling sa mga mambabatas. Kasi pag ang ICI o Ombudsman ay nag-iimbestiga ng mga ghost project, hindi po nila alam sino yung proponent
ng mga proyektong yun. Pero may datos. Kasi alam natin mismo sa loob ng Kongreso, sinusulat sino yung nagpapasa ng bawat isang proyekto. So, hindi ko naman sinasabi na dapat natin wag aprubahan ng budget. Hinihiling ko lang na isa publiko bago ang Monday approval ng BICAM ng 2026 budget, sino ang mga proponents at ano ang mga incentives at allocables ng bawat isang kongresista. Okay, Congressman, si Julius po ito. I-clarify ko lang po, no? So, bago pa po ipasa ang National Expenditure Program o ang NEP, sinasabi niyo po na mayroon ng insertions ang ilang kongresista bago pa po ipasa sa Kongreso. Ganun po ba yun? Po, yung standard po para sa lahat ay 180 million pesos ayon sa mga chat sa Viber ng aming mga chiefs of staff. On top of yung mga allocation bilang district representative na umaabot ng 400 billion pesos sa DPWH, and on top of yung mga extra kung ikaw ay may leadership position. Pero pag lumalapit na rin ang botohan sa mga sikretong mga meeting, pinapakita din pala ng staff ng House yung mga incentive ng bawat isa. At siguro ever since naman may mga ganito. Pero dahil nananawagan ang gobyerno ngayon ng transparency, maganda sana malaman natin magkano ang allocable at incentive ng bawat isa. May nabanggitin po kayong sistema o formula para sa mga incentives na ito. Baka pwede niyo pong ipaliwanag, no? Depende po ba ito sa posisyon, kung bahagi ng liderato, o ano po ba itong sistemang ito? Para sa yung pinakita sa akin ng staff ng Committee on Appropriations, ang pagkakaintindi ko dahil yung aking mga kasamahan ay may iba-ibang mga incentive din, depende sa kanilang rank ko sa House. Ito nga po ay batay sa kanilang posisyon sa House. Pero, sir, kung maaari din po ako mag-introduce ng isa pang nais ko pong i-elaborate ngayong araw. Yes po, please. Marami din pong mga hindi idinedeklara na mga incentives bukod pa sa mga ipinakita sa akin mga line items sa budget. Ito po ay nasa mga lump sum items